kang bad influence sa anak ko. Alam mo ba yon? Lahat naman po ng pinagtatrabaho ni Will nasa inyo tita. Ah, ganun. May pabahay-bahay ka ba dyan? Sinusumbatan mo ko? Dapat lang dahil nagkanda ko ba ako para makagraduate ang anak ko. Tapos ngayon, sino makikinabang? Ikaw? Ikaw na basta ka na lamang dumating dito? Wala kang kahirap-hirap? Nay. Oh. Ay nako Will, gusto kong mag-usap tayo sandali bago ka pumasok. Kasi, ano bang petsa na? Yung kuryente natin baka maputulan. Tapos yung internet, yung kapatid mo hindi pwede na walang internet kasi online ng baka mamaya walang internet. Paano yung makakapasok? Pati yung tubig pala, malapit na rin. Nay, nagbigay na ako sa inyo last week Di ba sabi ko sa inyo, kasama na ang kuryente at saka tubig doon. Nagbigay ka nga last week. Kaso, nagmahal na mga bilihin kasi nagtaas ang gasolina. Nagpunta nga ako, ang kilo ng baboy, ito astas-tas na lahat. So, paano yun? Yung pinigay mo sa akin pang kuryente na ipagbili ko na rin ng grocery sa ibang gastos. Sige na, gagawa ko ng paraan kasi pagbabayad ko yun sa supplier namin Kasi alam niyo naman, ikakasal kami ni Julie. Hindi pwedeng wala akong... Ayan! Yan kasi! Sa kasal ninyo ni Julie, yan na lang palagi ang iniisip mo. Hindi mo na kami inintindi. Simula talaga na yan si Julie, pumunta sa buhay mo ngayong babae niyan. Wala na. Naitsapwera na kaming pamilya mo. Dapat kaming inuuna mo. Bago yung babae niyan. Tulad ngayon, wala ka nang pakialam kung mapuputulan tayo ng kuryente, kung wala na tayong kakainin. Dati hindi ka naman ganyan. Napakasama talaga impluwensya ng babae niyan. Sa totoo lang. Ay, nako. Nay, ganito na lang. Ito na lang muna, Nay, ha? Gagawa ko ng paraan to. Pero ngayon, ito na lang muna ibibigay ko sa'yo. Ay sige, siguro pang kuryente lang ito. Yung internet at saka tubig Huwag mo kalilimutan. Naku, mahirap online ng kapatid mo. Naku, mahirap maputulan ng internet ngayon. Sige po. Mag-e-exam pa yon. O siya, sige na. Sige, Nay, pasensya na, ha? Gagawa ko ng paraan. Ay sige, gawan mo ng paraan Ayokong may stress dito. Sige, Nay. Sige, puti na lang may pambayad sa kuryente. Ay naku, kasya na to. Teka nga, kukunin ko yung bill. Tita, magandang gabi po. Ay, maupo ka. Buti naman dumating ka. Tinawagan talaga kita at may gusto kong sabihin sa'yo, iparating sa'yo, Buti wala pa dito si Willie. Buti na yung tayo na lang munang dalawa. Alam mo kasi, Ning, yung mapapangasawa mo, yung anak kong yan, siya ang breadwinner dito sa amin. Siya ang nag-aasikaso dito sa amin, sa mga gastusin dito sa bahay, alam mo naman. Kasi wala naman trabaho yung kapatid niya. Yung isa naman, pumapasok pa. Ngayon ako'y makikiusap sa'yo. Kung pwede lang naman, kasi, alam mo, ang hirap kasi nung aming sitwasyon. Ngayon, baka naman pwedeng yung kasal nyo, baka pwedeng iusod-usod muna natin, sana wag na munang ituloy nyo ng itong malapit na kasi ang hirap kasi yung kapatid niya hindi pa gumagraduate, wala naman trabaho yung isa niyang kapatid, hirap kami, mahirap. Ito mo nga yung pangbayad namin sa kuryente, nagkakandaan ano kami. Ang hirap kasi. Tita, nauunawaan ko naman po yung pinupunto nyo. Simula naman po noon pa, sinabi na po sa akin ni Will na siya yung breadwinner. Siya lang po yung naaasahan. Kaso, tita, malapit na po kasi yung kasal namin. Hindi ko rin po kasi hawak yung isip po ng anak nyo. Nabanggit nyo po ba tungkol sa kanya? Alam mo kasi, Ning, yung lalaki, kahit ano sabihin mo dyan, basta manggagaling sa babae, gagawin niya yan. Kaya ikaw nga ang kinausap Kasi alam mo, pag sinabi mo doon sa anak ko, oo lang yon. Kaya ikaw nga ang kinausap ko kasi nakikiusap lang ako kung pwede lang naman kasi mahirapan kaming pamilya niya. Tita, wag na po kayong mag-alala kung ang iniisip nyo po dahil mag-aasawa na po kami, hindi na po niya kayo matutulungan. Hindi naman po ganun kasi pinag-usapan po namin na kahit ikasal po kami, kayo pa rin po yung priority niya.
Alam mo, Neng, hindi pa nga kayo kinakasal. Ito nga, nagkakandahirap na ako ng paghingi sa kanya, ng pambayad sa kuryente. Para nga ako namamalimos ngayon eh. Tapos sasabihin mo, pag kinasal na kayo ganun pa rin. Palagay ko'y hindi. Kaya nga kinakausap na kita, napakahirap mo naman pakiusapan. Nakikiusap naman ako sa'yo. Ano ba yan? Alam mo, simula nang naging girlfriend kanyang anak kong si Will, wala na. Inatsyapwera na kami ng anak ko. Hindi naman po sa ganun, tita. Nasa edad na rin po kasi yung anak niyo para magdesisyon po para sa sarili niya. Magdesisyon. Simula nga nang dumating ka sa buhay niya, wala. Nahirapan na kami. Ikaw ang dahilan ng lahat. Para ko sabihin sa'yo, ikaw, bad influence ka sa anak ko. Kaya kami nahihirapan ngayon. Hindi na kami iniintindi. Sa sweldo niya. Aba, hindi pa nga kayo kinakasal. Ang iniintindi na lang palagi yung pagpapakasal ninyo, yung gastos sa kasal nyo. Kami, hindi na niya iniintindi. Kaya ikaw kinakausap ko. Tapos ganyan pa yung sasagot mo sa akin. Nasasabihin mo, pag kinasal na kayo, iintindihin pa rin kami. Hindi pa nga kayo kinakasal para na akong namamalimos sa anak ko. Ay, nako. Sensya na po, tita. Kausapin ko na lang po yung anak niyo. Ay, bahala ka. Ako may nagkiusap lang sa'yo. Ngayon, parang tingin ko, wala akong mapapala sa'yo. Ay, naku, wag na lang. Sige, pwede ka nang umalis. Sige po, tita. Sige na. Walang gana kang kausap. Tuloy na nga lang ito pagtiklip ko. Sarah, tulungan mo ako dito! Kanina pa ako dito, tiklop ng tiklop. Ikaw, dapat katamad mo! Sarah! Mahal. Galing ka sa bahay? Oo. Tinawagan kasi ako ng mama mo. Bakit? Ano sabi? Kasi kinausap niya ako kung pwede daw na huwag muna natin ituloy yung kasal. Ano? Bakit? Bakit daw? Ano problema? Natatakot daw kasi sila na pag kinasal na tayo, pera na sila. So, alam ko naman daw na ikaw lang yung inaasahan. Iniisip niya na sosolohin ko lahat ng kita mo. Naku, mahal. Pasensya ka na kay nanay, ha? Halika, hatid mo na kita sa bahay niyo, ha? Pag-usapan natin yan. Wala naman akong masamang intention kasi hindi mo palang alam na ganun yung mga masasaktak matatanggap ko. Hindi ko maintindihan, ha? Bakit? Sino ba sinabi sa'yo ni nanay? Simula daw nung dumating ako sa buhay mo, nagsapwera na daw sila. Para daw sila nanlilimos sa'yo. Wala naman tayong ibang pinag-iipunan, kundi yung kasal, di ba? Alam mo, mahal. Hindi ko na din kasi maintindihan sila nanay, eh. Sa totoo lang, natatampo na rin ako dun sa mga ibat, sa mga kapatid ko, eh. Kasi ginagawa ko naman lahat. Parang wala akong naitutulong, eh. Alam mo yun, parang sarili ko naman dapat yung iniisip ko ngayon, eh. Pero, Well, subukan mo kayang kausapin ng mama mo. Kasi malapit na yung kasal, eh. Ngayon pa nila naisip na ipa-adjust na lang daw kapag tapos na mag-aaral si Jello. hindi. Bubukod na tayo. Ha? Hindi pwedeng sinabi mo na kausapin ko yung nanay ko para ano, ako na naman mag-a-adjust para sa kanila. Mahal, hindi pwedeng ganun. Kailangan ako naman yung masunod ngayon. Hindi tamang ginawa ni nanay yun, eh. Nakinausap ka pa niya para lang sabihin yun. Ganito, kakausapin ko sila hindi para i-tolerate yung mga gawain nilang ganun. Kakausapin ko sila para sabihin na bubukod na tayo. Ha? Para hindi ka mahirapan, ha? Para at least pag nagpakasal na tayo, may bahay na tayong atin, ha? Pasensya ka na. Kailangan mo tuloy na yun mamili. Mahal, hindi ako namimili. Ha? Hindi ko kailangan mamili kasi para ako kayong mahal. Gagawin ko lang yung tama kasi ikaw yung magiging asawa ko. Sa'yo ako sasama. Ha? Hindi ka na, hatid natin sa bahay nyo. Huwag mo na isipin mo, ha? Sino yan? Sino yan? Nagtitilig ng pasong bungay ng painanay, nanay ha. Ako nga man din, pag ako nagpagalitan.
Tingin nga. Tigilan mo ako, Jello. Kasi alam. Sarah, Sige. Jello. Kuya. Hingi sana ang tulong sa inyong dalawa eh. Lagi kasi akong pinapagalitan ni nanay. Kasi nga, di ba, konti yung naibibigay kong pera sa kanya. Sa inyo. Kailangan ko kasi ng pera kasi kakasal kami ni Julie. Baka matutulungan niyo naman ako. Baka meron kayo diyang ipon or ano. Bayaran niyo muna yung kuryente. Ay, yung tubig na lang kasi nabigyan ko na ng pangkuryente eh. Kuya, ano ba naman yan? Ako nga manghihingi sa'yo. Alam mo naman nag-aaral pa ako eh. Alam mo naman di pa ako tapos sa pag-aaral tapos sa akin ka manghihingi. Oo nga. Ako pa nga manghihingi sa'yo eh. Ako kuya, kasasahod ko lang nung nakaraan. Eh, siyempre nag-uumpisa pa lang ako. Kulang pa yun sa akin. Baka bigyan si nanay eh. Kasi naman eh. Lagi na lang sinusumbat sa akin ni nanay itong mga ganitong problema eh. Buti nga kayo, ganito lang yung ginagawa niyo. Ako pagod na ako sa trabaho. Tapos, pag hindi ako nakapagbigay ng maayos, ganun yung bungad sa akin ni nanay. Baka may mga ipon kayo dyan. Di ba, binigyan ko kayo ng pera dati. Wala ba kayo naiipon? Dami-dami kong babayaran sa school, kuya. Tsaka kuya, binigay mo na yun, tapos ngayon hinahanap mo. Hindi naman Ano ganun naman yan? Hindi naman sa ganun, Dapat kasi di mo na nakilala yun Oo eh. mo. Tapos sasabihin mo pa mag-aasawa ka. Uy, paano na yun? Ibibigay mo sa akin yung responsibilidad mo. Ikaw nga dyan ang panganay. Kaya muti. Pasensya na kayo ha, pasensya na. Kasi, maiintindihan nyo rin ako pag nag-asawa kayo ha. Simula na nakilala mo yun, kuya, nagbago ka na. Kaya nga. Hindi Baka naman sa... demo ko sa'yo, kuya. Tapos ngayon, hihingi ka ngayon. Eh di lalo na kapag kasal kayo. Tapos pag nagipit ka, hingi ka din. Akong iiwanan mo. Tapos ganun naman yung ugali ni nanay. Ikaw naman dyan ang panganay. Ba't ka kasi mag-aasawa agad? Sarah, bunso. Uy. Intindihin nyo naman ang kuya. Nagtatrabaho naman ako para sa inyo eh. Hindi. Kagaya niya, nag-aaral pa yan. Tapos mag-aasawa ka agad. Eh, sino paparal dyan? Ako. Gumpisa pa lang nga dito magtrabaho. Nakakaasat ka naman kuya eh. Sarah, Ngayon pala, na-stress na ako sa'yo. Sarah, magbibigay pa rin ako. Hindi naman porke nag-asawa ako eh. Hindi na ako magbibigay. Ngayon ko lang kailangan ng tulong nyo kasi walang-wala talaga ako kasi magbabayad ako sa supplier. E pag naman nakaipon ako, bibigyan ko pa rin naman kayo ng pera eh. Sige na, baka meron kayong pera dyan. Oh, wala talaga ako, kuya. Alam mo, hindi pa ako tapos sa ano eh. Kuya. Sige, ganito na lang ha. Kasi nagpaplano na kaming bumukod ni Julie. Basta pag may problema, pag nakabukod na kami, Lalo na tayo tawagan nyo mahirap. lang ako ha. Sige, gagawa ko na lang ng paraan. Huwag Sige nyo na... kuya, sige. Tumakas ka sa responsibilidad mo dito. Yan. Pasensya na kayo ha. Alam mo, kung talagang iniisip mo yung pamilya natin, kuya, hindi ka agad mag-aasawa eh. Hindi pa nga ito nakakatapos, oh. Alam mo naman, wala na tayong tatay, ikaw na lang eh. Kasi iwanan mo kami. Lalo kang mahihirapan yan, kuya, pag umalis ka. At di mo na nakilala yan. Kaya nga. Sige, gagawa ko na lang ng paraan ha. Sige, huwag na kayong mag-isip. Pasensya na kayo. Sagot kayo. Bada tayo pa. Grabe mga bata ito. Nagsikain dito, di man lang nag-ayos ng gamit. Nagre-review daw ko na kunwari, andito naman. Puro naghiga doon sa taas. Nako, Sarah! Bumababa nga kayo dito! Ano yun? Bunga nga naman ni nanay. Ang bunga nga, kita nyo mga pinagkainan nyo, lalaki nyo na. Hindi naman namang mahimis. Higa kayo ng higa. Pati ikaw, nagre-review. Bakit nandito ang notebook mo? Nay, teka lang. May sasabihin kami. Umalma ka nga muna. Naku, iniiba mo usapan. Imisin nyo ito. Si Kuya, Nay. Oh, ano yun? Kasi si Kuya. Bakit? Sabi pa kanina, nagbubukod na daw sila ni Julie. Ano? Oo. Aba! Napakasaya ng kagayang Julie yan. Naku! Tapos na sa amin pa nang hirap. Naghiram ng ano? Ang hirap ng Ang pera. Ang kapatid niya? Aba, oo, Nay, kasi ikaw, reklamo ka daw ng reklamo kasi ganun lang yung binigay niya. Tapos hinahanap niya pa yung mga binigay niya dati. Aba, talagang yan, lalaking yan. Naku, na-brainwash siya talaga ng maldita ang Julie na yan. Sabi ko na sa inyo, talaga yung babaeng yan. Simula nang dumating yan sa buhay ng kapatid nyo, na iba na ang wish nyo, ang utak. Oo, Nay. Pinaikot ng babaeng yan. Naku, makikita ng... Lumakas pa ang loob, Nay. Oo. Ako pa, wala si Kuya. Ay, nako, ewan ko sa mga... Ayusin nga, talo ko nagagalit. Ang gulo-gulo nga nito. Yan pa, binibigay ninyong balita sa akin. Bilisan nyo, at kayong dalawa, huwag kayong tatamad-tamad. Nakakasura na kayo. Niya si Julie. Grabe, naku.
Lagot yung kapatid ninyong yan sa akin. Wala ka na mapipera kay kuya. Naku. Naku, paano tayo na yan? Ay, naku, talagang makakatigim talaga yung Julie niya sa akin. Pati yung kapatid ninyo. Ay, naku, ako'y ginagalit talaga ng mga yan. Ay, naku, hugasan ninyo yan. At ikaw, mag-aral ka na. May exam ka pa mamaya. Ay, bukas yata ang exam mo. Dalian mo. Asa na ba ang lalaki yan? Will! Aba! Ay, ang magaling na babae. Kasama mo pa pala. Hoy, Will, ano yung sinasabi ng mga kapatid mo? Na aalis ka na raw dito? Ano yon? Aalis ka na nga ba? Kasi gawa ng babaeng to, no? Eh, ito talaga na sa mga influensya. Ikaw, Julie, bakit ginukuha mo ang anak ko, ha? Hindi ba kayo kasala? Aba? Oo, ano ngayon? Hindi ka ba kayo met? Nay, huwag mo yung sumigaw. Ano magsumigaw? Dadating lang ni Julie. Mag-usap tayo ng maayos. Mag-usap ng maayos. Narinig ko na sa mga kapatid mo. Nay, naghihingi lang ako ng tulong sa kanila. Kasi nga wala akong pera wala akong maibigay sa inyo Kasi, kaya ka nawawalan ng pera, ginagamit mo para sa kasal ninyo. Hindi po totoo yan, tita. Ano hindi totoo? Tumigil ka nga dyan, nagbabait-baitan ka pa. Ikaw ang bad influence sa anak ko. Alam mo ba yon? Wala kayo naman siya. Lahat naman po ng pinagtatrabaho ni Will nasa inyo tita. Ah, ganun. May pabahay-bahay ka ba dyan? Sinusumbatan mo ko? Dapat lang dahil nagkanda ko ba ako para makagraduate ang anak ko. Tapos ngayon, sino makikinabang? Ikaw? Ikaw na basta ka na lamang dumating dito? Wala kang kahirap-hirap? Dahil ang nahalikan ng anak ko? Ganun lang? Biglang sa'yo na? Nay, pag kinasal kami, magbibigay pa rin naman ako ng pera sa inyo. Pag kinasal, eto nga hindi pa kayo kasal, wala ka nang maibigay sa akin. Pati mga anak ko, pati mga kapatid mo, inuutangan mo. Nay, Hindi, okay lang. hindi. Okay lang talaga. Nay, ano? Tita, pasensya na po. Pasensya. Hindi po. Ano? Bastos na babae. Kinakausap ko pa, lalayasan ako. Kita mo kung gaano kabastos siya mapapangasawa mo? Nay, narinig niyo ba sarili niyo, ha? Hindi niyo alam kung gaano kabait na tao si Julie. Yun lang ang kaligayahan ko, Nay. Ayun, yun lang ang kaligayahan mo. Nay, sinusubat niyo sa akin yan, pero yung mga naitulong ko ba sa inyo, ha? Hindi niyo ba naisip yun? Nay, yun lang ikakasaya ko, hindi niyo ba ako masuportahan? Yun ang ikakasaya mo. You are a selfish child. Anong yun ang kaligayahan mo? Kami, naghirap ako sa'yo, nak. Simula bata ka. Hindi ka nga magdapuan ng langaw at lamok. Tapos ngayon, nakita mo lang yung babae niya, sasabihin mo yung nakakapagpaligaya sa'yo. Nay, laging tinutungkad sa akin yan eh. Pero yung mga nagawa ko sa inyo, hindi nyo man lang naisip yon. Ha? Ako nagpaaral sa mga kapatid ko eh. Eh kayo? Ha? Anong, kaya ko pa ba? Kita mo ako na nga nag-iintindi sa inyo mga kapatid. Hindi ko na nga makaya mag-intindi sa inyo. Kahit ako'y matanda na. Kahit masasakit ang buto ko, likod ko. Inaanuga ako kayo. Tapos yan pa ang sasabihin mo sa akin. Nay, ganito ka lang ha. Aalis na ako. Aalis na kami ni Julie para wala na kayong problema. Ganon. Aalis kayo. Yan ang kaya mong ipagmalaki sa akin? Na aalis kayo? Pinagmamalaki mo yan sa akin dahil alam mo na kami na mga kapatid mo dumidepende lamang sa'yo. Kaya ganyan ka. Ang lakas ng loob mo. Ang yabang mo na. Dahil alam mo na pag nawala ka sa amin ng mga kapatid mo, hindi na kami, paano na kami kakain dito? Wala na. Sige, kung yan ang makakapagpaligaya sa'yo, gawin mo. Pabayaan mo na kami, mga kapatid mo. Ganyan ka talaga. Wala kang utang na loob. Nagdahil sa Julie yan. Sige, kinakausap pa kita, bastos ka. Napaka walang utang na loob. Sarah! Kuha mo ko ng tubig! Sarah, bilisan mo! Kuha mo ko tubig! Mahal. Pasensya ka na sa
inasal ni nanay kanina. Kilala mo naman yun ganun talaga yun Wala naman akong ginawang masama sa pamilya mo Lahat naman, sila yung lagi nating inuuna. Silang lagi iniintindi. Bakit hanggang ngayon ba? Ano pang gusto nilang gawin ko para matanggap nila ako? Mahal, wala naman silang problema sa'yo Nagkataon kasi na wala na kaming tatay, tas si nanay ganun, walang trabaho. Natural lang na ganun yung magiging reaksyon nila pag umalis ako sa bahay namin na bumuhod ako Sana intindihin mo na lang sila. Pero hindi ko kasalanan lahat yun. Hindi ko kasalanan. Kung maraming pagkukulang sa buhay niya na bakit parang laging ako yung sinisisi. Wala naman akong ginawang masama. Wala naman. Na bakit hanggang ngayon kailangan mong pumili? Mahal, ito ang tandaan mo Simula ngayon susundin ko kung ano yung makakapagpasaya sa akin. Tapos na ang obligasyon ko sa kanila. Tapos na yung pagpapahirap nila sa akin. Kasi ilang taon na ako nagtiis This time, kailangan kong piliin kung saan ako magiging masaya. At sa'yo yun. Huwag kang mag-alala. Pag naging mag-asawa tayo, hindi ko pababayaan yung mga kapatid ko, yung nanay ko. Magbibigay ako ng sustento sa kanila. Pero huwag kang mag-alala. Sasama ako sa'yo. Huwag kang mag-alala. Magiging maayos din ang lahat. Huwag ka na umiyak. Tara na, umuwi na tayo. Nay. Kuya, sorry Kuya, ate, pasensya na Kuya, na-miss ka namin. Pati yung mga ginagawa mo para sa amin. Kuya, sorry. Kuya, huwag ka mag-alala. Nagtatrabaho na ako para sa pamilya natin. Kuya, na-miss ka namin. Really sorry. Kuya, sorry talaga sa mga sabi kong hindi maganda, kuya. Kuya, yahan mo, babawi ako sa'yo. Magtatapos ako ng pag-aaral. Sorry talaga. Anak, Nay. Alam ko, napakalaki ng pagkukulang ko sa'yo. Patawarin mo ako, pero nagpapasalamat ako sa lahat ng tinulong mo sa amin. Pasensya ka na kung naging sakit kaming mag-iina sa'yo dahil mga kapatid mo, pero anak, mahal na mahal kita. Patawarin mo kami kung naging selfish kami kahit kay Julie, anak. Patawarin mo kami, kasi hindi lang talaga kami sanay na mahiwala yung anak ko sa amin Sana naunawaan mo kami doon, pero anak, salamat talaga. Hindi namin malilimutan na ginawa mo sa amin simula noon. At salamat Ang tangi ko lang hiling ay maging maayos ang inyong pagsasama. Mahal kita, anak. Mahal ko kayo. Hindi nyo alam Sorry. Hindi nyo alam kung gano'n nyo ako napasaya ngayon Hindi ko in-expect na makakarating kayo dito sa importanteng araw ng buhay ko Mahal. Salamat sa pagpunta. Kalimutan nyo na yun kung ano yung naging problema natin, ha? Ang mahalaga ngayon, okay na tayo. Ha? Kuya, miss ka na namin. Miss na namin kayo. Sa atin na kayo tumira, Oo, para naman. Pwede ba yun, Hindi Ate kami Julie? malungkot, Salamat. Tignan nyo na kagad ako ng apo,
Para naman, maski masaya tayo lalo, ha? Mga anak. Dapat hindi tayo nag-iiyakan kasi masayang araw namin to ni Julie pero sige, dahil nandito kayo, meron kaming hinandang masasarap na pagkain. Ako, for sure, na-miss niyo yung mga pagkain na gano'n. Oo. Ano? Tara na, Nay! Pagkain. Tara na. Ano na, kain na tayo. Kain. Diba?